Sa lupa niyang mahiwaga. Ang nais ko sana'y minsan pa makita siya't makasama. Don't ever call me that! Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Hindi ako ang tunay mong magulang. Na hindi kita katubo dahil ampong ka lang! Jezebel, makinig ka sa aming mabuti. Mayroon kang dapat malaman. Tungkol saan? Tungkol kay Berbola. Nakuha niya ang perlas. Nandyan din siya. Bukanding! Sinong kausap mo? Wala. Tandaan mo, maraming mga matang kapantis niya. Isa na ako. Alam ko na may pagtingin ka kay Fredo. Baka nakakalimutan mo kung sino ka lang. Ako lang naman ang babaeng pinakamamahal ni Fredo. Mukha mo lang ang gusto niya, pero hindi ang pagkatao mo. Wala akong karapatang sabi-sabi. Baka nakakalimutan. Katulong ka lang dito. Wala kang halaga sa bahay na to. Isa ka lamang taga-silbi. Taga-sama. Hindi mo na ba mababawi sa kapatid mo si Osarong Kabibe? Eh, paano na natin makakausap si Jezebel niyan? Bukanding, narinig mo naman si Osaro, di ba? Wala na siyang tiwala sa akin. Mahihirapan na ako makuha pa yung Kabibe mula sa kanya. Dapat kasi nung una pa lang pumanik sa lupa si Berbola, nasabihan mo na si Jezebel eh. Nabalaan na natin siya. Ano pa natin magagawa ngayon yan? Patawarin niyo ako. Binigo ko kayo. Wala ka namang dapat ihingi ng tawad. Hindi ka naman namin sinisisi. Iniisip ko lang, bakit kaya hindi sinabi ni Arana sa'yo tungkol kay Jezebel? Akala ko ba kakampi natin siya? The launching of Cassandra as our Sunsilk Girl was a success. Oh, pero hindi pa tayo doon nagtatapos, ha? Soon, we will be shooting our commercial for Sunsilk. Yes. Okay. I'll just call you again. Bye. Sir Gildo, tinatawag na rin po ako. Di ba ikaw ang official photographer ng launching ni Cassandra as our Sunsilk Girl? Yes, Sir Gildo. Ako nga po yan. I need all the pictures na nakunan mo. Yun nga po ang problema eh. May nangyari po sa mga nakunan ko. Isabel! Isabel! Saan? Ano? Ano nangyayari dito, ha? Hindi ko maawat si Isabel. Gusto ko lang naman makipag-usap sa kanya eh. Pero ang ginawa niya, sinaktan niya ako. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Ikaw ang nait sa akin kaya ginadagdag kita. Akala ko sabi mo mabait siya. Nakita mo yung ginawa niya sa akin. Sinaktan niya ako. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Itigil mo na ang drama mo. Dahil sinungaling ka. Bakit ano nangyari? Nasira? Hindi ko po alam eh. Baka po dahil sa camera. May kalumaan na po kasi yung camera ko, kaya baka po ganun nangyari. Sayang ah. Wala tayong mga litrato ni Cassandra. Ako na nga lumalapit para makipagkaibigan sa'yo. Ganyan pa ginagawa mo. Pwes, hindi kita gusto maging kaibigan. Ana, tama na. Sandra, pumasok ka muna sa loob. Pumasok ka na mag-uusap kami ni Isabel. Sige na. Paulo, anong plano mo ngayon? Tatambay ka lang ba dito sa bahay maghapon? Mark, hindi naman kasi ang mahal na ng mga gastusin ngayon.
Eh kung hindi na ipagpapatuloy ni Paolo yung pag-aaral niya, mabuti pa sigurong maghanap na siya ng trabaho nang sa gayon makatulong siya sa gastos dito sa bahay natin. Eh anak, sandali pa lang namang nakakapagpahingang kapatid mo. Eh bakit ba hindi mo muna bigyan ng konti pang panahon para makapag-isip-isip? Ano ba talaga nangyari? Sir Fredo, pinuntahan niya ako. Siya ang namuna, hindi ako. Yung totoo. Sir Fredo, yun po yung totoo. Yun po yung paniwalaan niyo. Wala akong ginagawang masama sa kanya. Isabel, alam mo kung si Betty pa to? Maniniwala ako eh. Pero si Cassandra, anong motibo niya para saktan ka? Sige nga. Hindi ko rin alam. Pero yun ang totoo. Nilapitan niya ako at nilait-lait niya ako. Posible. Sir Fredo, pinagtanggol ko na yung sarili ko. Mabait si Cassandra. Biniling ko sa kanya na kaibiganin ka. Ngayon, kapag naiinip siya, pupuntahan ka niya, yun ang sabi ko sa niya para kausapin ka. Baka yun ang ginawa niya, kinausap ka niya. Pues hindi niya ako kinausap. Dahil nilait-lait niya ako. Ay, pues hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Hindi na po kailangan, Nay. Alam ko na po kung anong gagawin ko. Ngayon naman pala eh. May bagong bukas daw na pabrika doon. Kuya, pagpapatuloy yung pag-aaral ko. Kakausapin ko mga professor ko para bigyan nila ako ng recommendation letter. Huwag ka mag-alala. Maghahanap ako ng part-time job. Pero baka sa eskwelahan na rin. Bilang janitor, okay na sa akin yun. Eh paano naman yung pagde-deliver mo na isda sa palengke? Magagawa ko pa rin yun. Eh anak, baka naman sobra mo ng paguri ng sarili mo niyan. Nay, mabuti na yun sa kanya maging busy siya. Nang sa ganun, mawalan siya ng oras doon sa pag-iisip doon sa Sheila May na yun. Pwede po ba? Huwag na po natin siyang pag-usapan pa. Tapos na yun eh. Nakaraan na. Dapat hindi na binabalikan pa. Basta isa lang alam ko, Isabel. Pinagkatiwala ko sa sa'yo. Biniling ko sa'yo si Cassandra, nakiusap pa ako sa'yo. Sabi ko, kaibiganin mo siya. Pero anong ginawa mo? Dahil nilait niya lang ako. Hindi niya gusto makipagkaibigan sa akin. Yun yung totoo. Yun yung paniwalaan mo. Sana, binigyan mo siya ng pagkakataong maging malapit sa'yo. Sana sinubukan mo man lang siya intindihin. Mahirap ba yun? Sir Fredo. Paano kaya mabuhay kung sa iyo'y mawalay? Ikaw ang daigdig ng aking... Salbahe naman pala yung Cassandrang yan eh. Kala mo kung sinong santo. Sayang, ang amo-amo pa naman ang mukha niya. Dapat andun ako, Isabel eh. May pagtanggol sana kita. Mabuti na tinawala ka ng buboy. Baka pati sa'yo mag-aaral si Sir Fredo. Pero, hindi ko pa rin mag-gets. Eh, di ba nga dati, tuwing merong umaaway sa'yo, pinagtatanggol ka niya. Tulad nung pinagbintangan ka ni Ma'am Ava at saka ni Ma'am Betty na magnanakaw. Hindi pinakinggan ni Sir Fredo yun. Ang pinakinggan niya lang, ikaw. Iba na ang sitwasyon ngayon, Buboy. Nandito na si Cassandra. At mahal ni Sir Fredo si Cassandra. Fredo? Fredo, galit ka ba sa akin?